KJV Papi dito at nandito ako para sabihin sa'yo kung paano maging 100% sigurado na pupunta ka sa langit o may buhay kang walang hanggan kasi lahat tayo mamamatay balang araw at napakagandang pakiramdam na malaman ito sa puso mo at hindi na haharapin ang anumang masama pagkatapos mong mamatay. Sabihin mo nga, 100% sigurado ka ba na pagkamatay mo, pupunta ka sa langit? 100% sigurado ka ba? Kasi may mga nagsasabi, alam mo, ako, medyo sigurado lang ako, umaasa ako, sa tingin ko. Mabuti naman ako. Mabuting tao naman ako. Yan ang karaniwang sagot ng karamihan. Kaya tinatanong ko, 100% ka ba sigurado? Hindi 80, 90, 80, kundi 100% sigurado na pagkamatay mo pupunta ka sa langit? 100% sigurado ka ba? Alam mo ba na sinasabi sa Biblia na pwede tayong maging 100% sigurado? Sa Roma 3:23, sinasabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin nito, walang perpekto, okay? Hindi ako perpekto, hindi ka perpekto, hindi perpekto ang lola mo. Walang taong perpekto, okay? Lahat tayo'y nagkakamali, lahat tayo'y nagkakasala, lahat tayo'y gumagawa ng masama. Lahat tayo'y nagsinungaling na nagsabi ng masamang salita minsan o alam mo nagnakaw ng lapis. Sinasabi lang na lahat ay kulang sa kaluwalhatian ng Diyos nasa Roma 3:23. Yan. At sinasabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil nagkakasala tayo, lahat tayo'y mamamatay. Mamamatay ang lahat balang araw. Hindi yan, alam mo, masayang isipin, pero lahat may kaarawan at lahat may araw ng kamatayan. Sinasabi nito na ang kamatayan ay hindi lang ang katawan na namamatay at inililibing. Sabi sa Biblia, may pangalawang kamatayan. Sabi, at ang kamatayan at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Kaya ako nandito, ayaw kong may mapunta sa lawa ng apoy. At ang pangalawang kamatayan, isipin natin sa ganitong paraan. Ang unang kamatayan ay ang iyong katawan na namamatay at ang pangalawa, yun ang espiritual na kamatayan. Kaya ang pangalawang kamatayan, lawa ng apoy. At sa Apokalipsis 21:8, sinasabi, lahat ng sinungaling ay mapupunta sa lawa ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nakikita mo, sinasabi nito lahat ng sinungaling. Kaya kahit isang kasinungalingan lang ang sabihin mo, sinungaling ka na, kaibigan ko. Sinasabi sa Apokalipsis 21:27 tungkol sa langit, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o gumagawa ng kasuklam-suklam o nagsasabi ng kasinungalingan, isang kasinungalingan lang. Kaya isang kasinungalingan lang, hindi ka na makakapasok sa langit dahil ang langit ay perpektong lugar. At kung nagsinungaling ka kahit minsan, hindi ka na perpekto. Kaya nakikita mo kung paano ang lahat ay nagkukulang tulad ng sinasabi ng talatang iyon. Tayong lahat ay kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Problema yan kasi mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mapunta tayo sa lawa ng apoy. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? May ginawa siya. Sinasabi sa Roma 5:8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sino nga ba itong Kristo? Sino itong Hesukristo na naririnig mo o marahil ay hindi mo pa narinig? Sino siya? Yan ang dahilan kung bakit ako nandito para ipaliwanag. Sa pinakasimula, mayroong nung nilikha ng Diyos ang buong mundo, ginawa niya sina Adan at Eva. Sa Genesis 1:27 sinasabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya siya. Lalaki at babae, nilalang niya sila. Tapos binigyan niya sila ng isang tuntunin lang. Huwag kumain sa punong iyon doon. Sa Genesis 3:1 ay kung kailan nila nilabag ang tuntunin. Sinasabi, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang puno sa halamanan? At sa Genesis 3:6 sinasabi, at nang makita ng babae na ang puno ay mabuti sa pagkain, kaaya-aya sa paningin, at nagbibigay dunong, kumuha siya ng bunga, kumain, at binigyan din ang kanyang asawa, at siya'y kumain. Kaya doon, yun ang unang kasalanan. At itong mag-asawang Adan at Eva, nagkaroon sila ng mga anak, alam mo? At nagkaroon sila ng mga anak, at nagkaroon pa ng mga anak, at patuloy ito ng patuloy. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Sinasabi sa Roma 5:9, kaya't sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At dumaan ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Dahil nagmula tayo kina Adan at Eva, lahat tayo ay nagkakasala. Tayong lahat tayo ay nagkukulang. At sa Genesis 3:15, nagbigay ng pangako ang Diyos. Sinabi niya, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae na kinakausap ang ahas doon, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Dudurugin nito ang iyong ulo at sasaktan mo ang kanyang sakong. Iyan ang unang propesya tungkol kay Jesus na nakikita natin sa Biblia. Nangako ang Diyos na magkakaroon ng isang tao na magtatama ng mali mula pa sa simula. Ngayon, pagkalipas ng 3,200 taon, hulaan mo kung sino ang lumitaw. Si Isaias sa Biblia. At hinulaan niya ang tungkol sa pagsilang ng birhen. Sinasabi sa Isaiah 14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Narito, ang isang birhen ay maglilihi at manganganak ng anak na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Oh ho ho! Kaya iyon ay 3,200 taon matapos ang pinakaunang propesya. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Pagkalipas ng 700 taon, natupad ang propesya. Tama yan. Isinilang si Jesus. Hindi ko alam kung narinig mo na ang tungkol sa Pasko, pero doon maraming tao sa buong mundo ang nagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus.
Sa Lucas 1:35 mo, sinasabi, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang banal na sanggol na isisilang mo ay tatawaging anak ng Diyos. Dahil wala siyang amang tao, siya ay anak ng Diyos. Pagkatapos, isinilang siya sa lungsod ni David tulad ng sinabi ng propesiya sa Isaias sa Bethlehem. Pagkatapos, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol sa Lucas 2:11. Sinasabi, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang sa inyo sa araw na ito, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siyang Kristo na Panginoon. Kaya lumipas ang mahabang panahon, at sa wakas, isinilang si Jesus. At habang lumalaki si Jesus, napuspos siya ng kapangyarihan. Sa Lucas 2:40 sinasabi, at lumaki ang bata at lumakas sa espiritu, malakas, puspos ng karunungan at ang biyaya ng Diyos ay sumakanya. Kaya siya ay natatangi, syempre. Siya ay Diyos, at siya rin ay tao. Siya ay ganap na tao, ganap na Diyos. At kalaunan, nagsimulang gumawa si Jesus ng mga himala. Sa Mateo 15:30-31 sinasabi, at lumapit sa kanya ang napakaraming tao, dala ang mga pilay, bulag, pipi, baldado, at marami pang iba. At inilagay sila sa paanan ni Jesus, at pinagaling niya sila. Kaya't namangha ang karamihan, nang makita nilang nakapagsasalita ang pipi, gumagaling ang baldado, nakakalakad ang pilay, at nakakakita ang bulag. At niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. At sinabi rin ng Biblia na naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Binuhay niya pa nga ang mga tao mula sa kamatayan, lahat ng uri ng kahangahangang bagay. Pagkatapos, ang mga espiritual na pinuno noong panahon na iyon ay labis na nainggit kay Jesus. Inihula pa nga ito ni Jesus. Sa Marcos 8:31, sinasabi, at nagsimula siyang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kailangang magdusa at itakwil ng matatanda ng mga punong saserdote at mga eskriba at patayin at mabuhay muli pagkalipas ng 3 araw. Inihula niya ito at talagang binalak nilang patayin siya. Sinasabi sa Mateo 12:14. Pagkatapos, lumabas ang mga pariseo at nagpulong laban sa kanya kung paano nila siya papatayin. Kaya sila ay At sa huli ay kinuha nila si Jesus at ninais na siya ay patayin sa krus na kilala rin bilang pagpapako sa krus. Iyan ang magarbong salita para sa pinatay sa krus. Pinagsama-sama nila ang isang malaking grupo ng mga tao upang tulungan silang hatulan si Jesus at humihingi sila ng pahintulot na patayin si Jesus, kaya iyon ang nangyari. Lahat sila ay nagsama-sama na nagsabing, ipako siya sa krus, at sa huli ay namatay si Jesus sa krus na iyon. O, malungkot na araw. At pagkaraan ng 3 araw, may ilang tao na nagpunta sa kanyang libingan, ngunit sila'y namangha. Natagpuan nila na wala na si Jesus at naroon ang isang anghel. Sa Lucas 24:6-7, sinabi ng anghel, wala siya rito kundi nabuhay na maguli. Alalahanin ninyo kung paano siya nagsalita sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa na sinasabi, ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Kaya't siya ay bumangon na muli mula sa pagkamatay at sa gayon ay alalahanin lamang ang kaparusahan ng kasalanan ng paggawa ng masasamang bagay ay kamatayan. At may pangalawang kamatayan na ang impyerno at lawa ng apoy, walang pagtakas doon. Kaya sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito para hindi kayo mapunta doon. Sinasabi na tayong lahat ay makasalanan na dapat tayong mapunta sa impyerno, pero mahal tayo ng Diyos. At sa Roma 5:8 sinasabi, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi lang namatay si Jesus sa krus. Binayaran niya ang ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan, sa kanyang sakripisyo. Namuhay siya ng perpektong buhay, alam mo. Hindi siya kailanman nagkasala kahit isang beses. Sinasabi sa 1 Corinto 5:21, siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos sa kanya. Wow! At sa 1 Pedro 2:24 sinasabi, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus. Dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Ang aking mga kasalanan, ang iyong mga kasalanan, lahat ng kasalanan. Ang nakaraan mong kasalanan, ang hinaharap mong kasalanan, lahat ng kasalanan ay nasa kanyang katawan noon dahil ang perpektong Diyos at tao ang nagbayad para sa iyong kasalanan doon. At sa Hebreo 4:9 sinasabi na siya, sa biyaya ng Diyos, ay titikim ng kamatayan para sa bawat tao. Sa Colosas 2:14 sinasabi, binura ang sulat kamay ng mga palatuntunan na laban sa atin. Kaya binura niya ito, parang pinalis. Binura niya ito, ang mga ordinansa laban sa atin. May mahabang listahan ng mga bagay na hindi natin dapat gawin, di ba? Napakahabang listahan. Huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag magnakaw, malaking listahan. At may ordinansa laban sa atin, kaya lahat ng mali mong nagawa, parang malaking listahan, at sinasabi na binubura niya ito. Binubura niya ito. Kaya sinasabi sa Colossus 2:14, binura ang sulat ng mga palatuntunan laban sa atin na salungat sa atin at inalis sa daan, ipinako sa kanyang krus. Lahat ng masasamang bagay na nagawa o gagawin mo ay naipako na sa krus noon. Pero hindi lahat ay pupunta sa langit at hindi lahat ay pupunta sa impyerno. Sinasabi ng Biblia na may isang bagay na dapat gawin ng bawat tao. Sinasabi nito, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Ito'y nasa mga gawa, 16:30-31. Hindi nito sinasabi na maging mabuting tao. Hindi nito sinasabi na magsimba.
Hindi nito sinasabi na magsisi sa iyong mga kasalanan o iwasan ang masasamang bagay. Hindi nito sinasabi na tumigil sa pagmumura. Hindi nito sinasabi na magbigay ng pera sa mahihirap. Hindi nito sinasabi ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi nito sinasabi na magpabinyag. Hindi ito nagsasabi ng maraming bagay na hindi naman talaga sinabi roon, okay? Sinasabi nito, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Kita mo, may mga taong naniniwala sa kanilang mabubuting gawa. May mga taong naniniwala sa huwad na Diyos tulad ng Allah o Buddha o ang universo. Madalas kong naririnig yan, ang universo. Sinasabi nito, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Kaya kailangan mong maniwala sa Kanya at pagkatapos ay maliligtas ka. Kung sasabihin kong pupunta ako sa langit dahil mabuti akong tao, sa sarili ko pala ako naniniwala. Naniniwala ako sa sarili ko. Pero kung sinabi ko sa iyo na pupunta ako sa langit dahil napakabuti ni Jesus, na binayaran niya ang parusa ng aking kasalanan, iyan ang punto dito. Hindi ako naniniwala sa sarili kong kabutihan. Alam mo, sinasabi ng Biblia na ang ating kabutihan ay parang maruming basahan. Nakakasuklam talaga yan. Isang marumi, kadiring basahan. Ganyan lang kabuti ang kaya natin. Kaya pagdating mo sa pintuan ng langit, huwag kang magbibigay ng maruming basahan. Sabihin mo lang na naniwala ako kay Jesus at sa kanyang pagbabayad ng aking mga kasalanan. Iyan ang nagbibigay sa akin ng kabutihan. Iyan ang dahilan kung bakit ako makakapunta sa langit para maging matuwid sa Panginoon. Sinasabi ito ng ilang beses, hindi natin pag-uusapan lahat, pero sinasabi nito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang walang sino mang magmalaki. Kaya suriin natin ito, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang biyaya ay isang bagay na hindi mo karapat-dapat at naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kaya't sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi sa pamamagitan ng inyong pinaniniwalaan. Sa susunod na linya, sinasabi nito, at hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, baka ipagmalaki ng sinumang tao. Regalo yan, okay? May mga taong nagsasabi, bibigyan kita ng regalo, pero may kapalit pala, di ba? O tulad ng website na nagsasabi, libreng regalo, pero kailangan mong magbigay ng piso. Kapag kailangan mong magbigay ng pera, hindi na yan regalo. Kapag may kailangan kang gawin, hindi na yan regalo. Kung sabihin ko, ibibigay ko sa iyo itong Biblia, pero bigyan mo ko ng 5 piso, regalo ba yon? Hindi. O kung sabihin ko, ibibigay ko sa iyo itong Biblia, regalo to, pero bawal ka nang magmura, walang masamang salita, regalo ba yon? Hindi. Kasi kailangan mong pagtrabahuhan o maging karapat-dapat. Pero sabi ng Biblia, ito'y libreng regalo. Libreng regalo, tulad ng kapag may nagbigay sa iyo ng regalo, tatanggapin mo lang at magpapasalamat. Ganyan lang din ang kailangan para sa kaligtasan. O ito ay libreng regalo dahil mahal ka ng Diyos at paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na ito ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Jesus. Iyon lang ang paraan. Kaya sinasabi nito na hindi ito sa pamamagitan ng gawa upang walang makapagmalaki. Kaya pagdating ko sa langit, hindi ko masasabi, nandito ako dahil gumawa ako ng mabuti noon. Sasabihin ko na nandito ako dahil si Jesus ang nagbayad para makarating ako rito. Si Jesus ay namatay para sa akin. Iyon lang ang tanging paraan para makarating sa langit. Hindi ako mabuti. Hindi ako perpekto, pero si Jesus ay perpekto. At sa Roma 4:5 sinasabi, ngunit sa hindi gumagawa kundi sumasampalataya sa nagpapawalang sala sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran. Hindi mo kailangang gumawa. Sinasabi nito sa hindi gumagawa. Kaya hindi mo kailangang gumawa ng mabuti at ang pagtigil sa kasalanan ay mabuting gawa. Sinasabi ito sa Jonas 3:10. Kaya nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y tumalikod sa kanilang masamang landas. Kaya iyon ay tinatawag na gawa. Ang pagtalikod sa masama ay gawa at hindi ito kinakailangan. Para makapunta sa langit, kailangan mo lang maniwala kay Jesus. Iyon lang, ganun lang. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y sikat na talata na nagsasabing, sino mang naniniwalang kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gaano katagal ang walang hanggan? Magpakailanman. Kapag natanggap mo na ang regalo, sa'yo na ito habang buhay. Okay? Kung sasabihin ko, hoy, bibigyan kita ng regalo, itong Biblia. Sa'yo na to, kunin mo na. Ito'y regalo. Pero kung pagagalitin mo ako at babawiin ko, hindi pala regalo yon, kundi isang kakaibang kondisyon o transaksyon. Pero sinasabi na kung may regalo ka, ito'y buhay na walang hanggan, hindi lingguhang buhay. Hindi mo mawawala ang regalo mo, sa'yo na yan magpakailanman. Sinasabi rin sa Juan, datapwat ang lahat ng sa kaniya'y tumanggap, binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, yaong mga naniniwala sa kaniyang pangalan. Kita mo, paulit-ulit sinasabi ng Biblia na maniwala, maniwala, maniwala ka lang, yun lang. Maniwala lamang kay Jesus at iyan ang paraan para maging anak ng Diyos. Sa Juan 3:3, sumagot si Jesus at sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Naaalala mo ba na may unang kamatayan at pangalawang kamatayan? May unang kapanganakan mula sa iyong ina at pangalawang kapanganakan. Ang unang kapanganakan ay pisikal at ang pangalawa ay espiritual. Tandaan, ginawa ng iyong ina ang lahat ng trabaho noong ipinanganak ka. Hindi mo kailangang magsikap para doon. Lumabas ka lang at nasa pamilya ka na agad. Ganon din kay Jesus. Ginawa niya ang lahat at kaagad. Maliligtas ka. Ipinanganak na muli sa isang iglap. Tama? Kapag nasa pamilya ka na talaga. Hindi ka maaaring mawala sa kapanganakan. Hindi maipapanganak. Hindi ka maaaring hindi ipinanganak. Nakakatawa isipin yan. Kapag ipinanganak ka na, lagi kang bahagi ng pamilya.
Pwede mong sabihin, Inay, Itay, ayaw ko sa inyo at tatakas ako palayo. Pupunta ako sa malayo hanggat kaya ko, hanggang hindi mo na ako makikita pa at hindi kita gusto, at ayaw kong makipag-usap sa iyo at hindi ko gusto ang lahat ng iyong mga patakaran. Hindi mahalaga. Ikaw pa rin ang anak nila. Kaya maaari mong sabihin, Diyos, hindi kita gusto. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo at hindi ko ginagawa ang mga bagay na iyon at gusto kong gawin ang gusto ko. Gaano man kalayo ang pupuntahan mo, nasa pamilya ka pa rin ng Diyos. Tama yan. Ang iyong kaluluwa ay ligtas. Ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magpakailanman. Kapag naligtas ka, lagi kang ligtas. At hindi rin ibig sabihin na pwede tayong gumawa ng kahit ano pagkatapos maligtas, di ba? Hindi natin ito pwedeng gamitin bilang lisensya para gawin ang gusto natin. Gusto nating gumawa ng mabubuting bagay pagkatapos nating maligtas, di ba? Sinasabi sa Hebrews 12:6-8, sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay pinarurusahan at hinahampas ang bawat anak na tinatanggap niya. Ang pinarurusahan ay tulad ng pagpaparusa, at ang hinahampas parang binibigyan ka ng latay. Kaya't sinasabi nito, kung kayo'y magtitiis ng pagkastigo, ang Diyos ay pakikitungo sa inyo na gaya ng mga anak, sapagkat anong anak yaong hindi pinarurusahan ng ama? Datapuat kung kayo'y walang parusa na sa kinagigiliwan ng lahat ay hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Ang ibig kong sabihin ay kung mahal ka ng Panginoon, parurusahan ka niya kapag gumagawa ka ng masama dito sa lupa. Kaya kung pupunta ako sa tindahan at halimbawa, susubukang magnakaw ng isang mahahalagang bagay, parurusahan ako ng Diyos dito sa lupa. Makikita niyang makulong ako dahil doon. Alam mo, sisiguruhin ng Diyos na may karampatang bunga ang aking mga ginagawa dito sa lupa. Pero hindi na ako kailanman magdurusa sa impyerno o sa lawa ng apoy dahil binayaran na ni Jesus ang lahat ng aking kasalanan. Kaya parurusahan niya tayo dito sa lupa habang tayo'y nabubuhay pa. Hindi tayo makakatakas sa anuman kapag tayo'y mga anak na ng Diyos. Ang sinasabi ko, kapag tayo'y ipinanganak na muli, pakikitunguhan tayo ng Diyos bilang kanyang sariling mga anak. Kaya hindi tayo dapat basta-basta gumawa ng anumang gusto natin. Ngunit kahit papaano, sinasabi nito na, kung ipahahayag mo ng iyong bibig ang Panginoong Hesus at sumampalataya sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa pamamagitan ng puso ay sumasampalataya ang tao sa katuwiran, at sa pamamagitan ng bibig ay ipinahahayag sa ikaliligtas. Kaya malinaw, naniniwala ka sa puso mo, sinasabi mo ito sa bibig mo. Sa ganitong paraan mo matatanggap ang kaligtasan. Ganoon lang. Naniniwala ka at sinasabi mo ito ng malakas. Iyan ang sinasabi sa Roma 10:9-10. At sinasabi rin, sapagkat ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya pwede mong ilagay ang iyong pangalan doon. Kung ikaw ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. O kung ako ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, ako ay maliligtas. Nasa Roma 10:9-30 yan. Ang sinasabi ko ay kailangan mo lang tumawag sa pangalan ng Panginoon para sa kaligtasan at ililigtas ka niya. Ito ay isang simpleng panalangin. Hindi ito katulad ng mahiwagang panalangin o mga espesyal na salitang pinagsama-sama. Ikaw lamang, buong puso na nagsasabi sa Diyos mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam kong ako'y makasalanan at naniniwala akong namatay ka at muling nabuhay. Binayaran mo ang halaga, Jesus, para sa aking mga kasalanan, para hindi ako mapunta sa lawa ng apoy. Binayaran mo ang halaga para makamit ko ang kaloob na buhay na walang hanggan. Jesus, iligtas mo ako at bigyan mo ako ng libreng kaloob na buhay na walang hanggan. Dalhin mo ako sa langit kapag namatay ako. Amen. Kaya kung naniniwala ka dyan, kung sinabi mo ang ganyan ng buong puso sa Diyos, ililigtas ka niya. Kaya kung sinabi mo, yan ng buong puso ngayon, ito ang iyong espiritual na kaarawan. Maligayang kaarawan. Tingnan mo, may dalawa ka ng kaarawan ngayon. Kaya, mas marami kang cake siguro. Pero seryoso, maligayang kaarawan. Sinasabi na nagagalak ang mga anghel sa langit at hindi mo ito mawawala. Sinasabi, tunay-tunay na sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa kahatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya ano ang susunod? Ano ang susunod? Sasabihin ko, basahin mo ang iyong Biblia. Gusto ko ang KJV. Hindi ito nagbago sa loob ng daan-daang taon at iba-iba ang sinasabi sa maraming pagsasalin. Hindi ko na ito tatalakayin ngayon. Ang King James ang dapat gamitin at kung may ibang wika ka bukod sa Ingles, ilalagay ko ito sa screen. Magandang Biblia yan sa iyong wika dahil sabi ng Biblia, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa aral, pagsaway, pagtutuwid at pagtuturo sa katuwiran. Kaya kung gusto mong pasayahin ang Diyos, kilalanin mo ang iyong Biblia. Sabi sa 1 Pedro 2:2, gaya ng mga bagong silang, hangarin ninyo ang dalisay na gatas ng salita upang lumago kayo. Bilang bagong sanggol, gusto mong uminom ng gatas ng salita. At pangalawang hakbang, magpabautismo ka. Hindi naman ito kailangan para makapunta sa langit, di ba? Pupunta ka na sa langit. Pero sabi sa Biblia, magandang ideya ang magpabautismo pagkatapos mong maligtas. Kaya sinasabi sa huling talata ng Mateo, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at turuan ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Gustong-gusto ko yan. At ipinakita ni Jesus na magandang bagay ang magpabautismo. Sinasabi, at nangyari ng mga araw na yaon na si Jesus ay dumating mula sa Nazaret ng Galilea at binautismuhan ni Juan sa Jordan. At pagkalabas niya sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng kalapati at may tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Yan ang Marcos 1:9-12.
Gusto mo bang maging kalugod-lugod ka sa Diyos? Magpabautismo ka pagkatapos mong maligtas. Iyan ang magandang susunod na hakbang ng pagsunod. At pagkatapos noon, agad na sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo. Siya ay nagkaroon ng mga tagasunod, gumawa siya ng mga himala. At sa aking karanasan, nakita ko kung paano pinabilis ng Diyos ang buhay ng mga tao pagkatapos ng bautismo. Gumagawa sila ng maraming kahangahangang bagay para sa Diyos. Kaya lubos ko itong inirekomenda. At kung nabautismuhan ka bago ka tumanggap ng kaligtasan tulad ng mga sanggol, hindi ito ayon sa Biblia. Hindi iyan tunay na bautismo dahil malinaw na sinasabi ng Biblia na ang bautismo ay nangyayari pagkatapos mong maligtas. Kaya maraming tao ang nagpapabautismo muli. Kung ikaw yan, sasabihin ko na oo, pumunta ka sa magandang simbahan at magpabautismo muli dahil ayon sa Biblia, ito'y pagkatapos ng kaligtasan. Ito ay simbolo ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus. Iyan ang buong simbolo na ikaw ay namamatay at muling nabubuhay kasama niya. Ito ay larawan ng iyong bagong buhay kay Hesukristo. Kaya maraming tao ang nagpapabautismo muli. Ganap na normal. Ito ang kanilang unang hakbang sa bagong buhay matapos matanggap ang libreng kaloob ng kaligtasan. Kaya sasabihin ko, magbasa ng Biblia, magandang Biblia, magpabinyag at humanap ng magandang simbahan. Alam mo, yung nagsasabing ang kaligtasan ay libreng regalo. Kung sasabihin nila, magsisi ka sa iyong kasalanan, o kailangan mong pagsikapan, o mangako ka sa Diyos na hindi ka na magiging masama, o anumang katulad nito, huwag kang pupunta sa simbahang iyon. Pumunta ka sa simbahang nagsasabing, pupunta ako sa langit dahil kay Jesus. Okay, salamat sa oras mo. Mahal kita. Mwah. At magandang gabi, o araw, o kung ano man diyan sa inyo. Masaya ako para sa iyo kung tinanggap mo ang libreng kaloob ng kaligtasan. Ingat ka. Paalam.